Hi guys, welcome in this channel. This is a reading for Gemini. Your energy at this time, Gemini. Hindi ka na nag-overthink, nakarecover ka na from anxiety or yung inatake kasi yung isip mo may mga arrows or negative arrows or any attacks. Possible this is spiritual attack no, yung nangyari sa'yo lately na ngayon ay nag-recover ka na. That's why hindi ka na nag-overthink ngayon. O, nag-heal ka na nga eh. Para bang in alignment ka na ngayon or nag-heal ka na, nag-relax, calm, and possible ay gusto mong mamasyal o namamasyal ka sa place na ma-relax yung isip mo, na you feel healed and calm, yan, na para bang ma-purify yung energy mo, ma-purify ka, yung gano'n ba, like siguro sa mga place na nakaka-heal, sa place na ma-relax ka, sa mga natural na lugar, like nature, ganyan. More clarification with the temperance. Nag-aantay ka nito, meron kang inaantay, hindi ka, kasi kaka-recover mo lang from overthinking, ganyan, from anxiety, or spiritual attack, ganyan, inatake ka sa isip mo eh. Pwede ding psychic attack, basta attack to eh, inatake yung isip mo dito eh, kaya nag-overthink ka, kung ano mga attack yan. Hindi ka nagte-take na action dito, no? Kasi maaari nag-relax ka, yun munang pinili mong mag-heal ka, no? Focus on your healing, o to calm your mind, to relax. Ayan. May inaantay ka eh, nag-aantay ka muna. Hindi ka nagmamadali na mag-take na action, hindi ka ganun ka excited, hindi ka driven or hindi ka nagiging aggressive na mag-take na action. So, yun ay hindi ka nagmamadali na like i-pursue mo yung goal mo o mag-take na action kung ano man yan, maring sa goal mo o person mo. So, yun ay parang, alam mo yung tenga, meron kang inaantay, nag-aantay ka lang, basta nag-relax ka na, focus sa healing ngayon. So, yan. Sino ang darating sa'yo na person? Sino yung person na yun na darating sa'yo na Ace of Swords in reverse? The High Priestess. Spiritual na person. Anong intention nito sa'yo ng tao na ito na darating sa'yo na person na si Ace of Swords in reverse? More clarification sa Three of Pentacles in reverse dito na intention sa'yo ni Ace of Swords in reverse kung bakit siya darating. More clarification pa sa Emperor. Sabi ko na nga pa, mangontrol siya eh. Spiritual oh. Spiritual. Gusto niya mangontrol sa buhay mo, sa relationship mo, sa love life mo, or kung meron kang ka-team or meron kang person na alam niya na magkaroon ng collaboration sa inyo or there's teamwork o magkakaroon ng teamwork sa inyo, gusto niyang kontrolin yung sitwasyon, ikaw at yung tao na magkakaroon ng collaboration sa inyo para hindi na kayo mag-usap, hindi na magkaroon ng collaboration sa inyong dalawa. Pero hindi matagumpay yung kanyang energy Ace of Swords in reverse, hindi siya victorious, hindi siya triumphant, hindi siya nag-succeed, hindi siya matagumpay sa mga gagawin niya. Yan ang energy nitong High Priestess na to. Ano to parang pwedeng psychic or spiritual yung ginagawa niya. Pwedeng marunong nga to sa mga, alam mo, spiritual, mga black magic, mga yan. Gusto niya mangontrol. Kaya nag-aaral yung mga yan, ng mga ganyan, kasi gusto nila ng power and control. Kadalasan yan, mga
mga narcissistic. Gusto nilang power, psychopath. Gusto nilang power and control eh. Di ba ganun yung mga psychopath? Gusto nila yung mangontrol sila sa kapwa nila, na mga ganyan, witchcraft, ganyan, na gusto nila ng power and control. Ganun yung mga psychopath. Maring psychopath ito. Gusto niya mangontrol sa'yo, kaya baka psychopath to. Oh. Nang witchcraft ha. At ito talaga yung gusto niya yun. Gusto niyang kontrolin kayo ng person o ka-team mo or maring person mo na or kaya ay mga tao na makakolaborate mo. Gusto niya hindi kayo magkaroon ng collaboration. Or maybe this is your person or the one for you na ang gusto niya ay maging mailap kayo sa isa't isa. Kontrolin niya, pailapin niya kayo sa isa't isa. Para lalayo kayo sa isa't isa, maduwag kayo, matakot kayo na makipag-usap sa isa't isa, yung ma-intimidate kayo sa isa't isa, yung hindi kayo lakas loob na lumapit sa isa't isa. Kaya in reverse yung strength dito eh, para mawalan kayo ng inner strength para matakot kayo na kausapin yung isa't isa, na makapag-collaborate o ganun, makapag-usap sa isa't isa. Yan. Ano pa? Ang darating naman sa'yo, mga transitions buhay mo. Pero nag-heal ka na din ngayon siya. Hindi ito magtatagumpay sa mga gagawin niya, sa masisimulan niyang gagawin. Ayan ang mga salbahe. Kaya nag-aaralan sila ng mga ganyan kasi ganyan nga yan sila. Salbahe nga yan sila. Sa kadiliman yan sila guys. Sa kadiliman yung kanilang ginagawa. Demonic yan. Hindi yan sa Diyos. Yan natandaan ninyo. Hindi yan sa Diyos ang mga gumagawa ng witchcraft. Hindi yan sa Diyos. At yung mismo kinikiri nila, hindi yan sa Diyos. Basta mga witchcraft ang gawin, hindi yan sa Diyos. Sa ano yan sila? Sa the devil's kingdom. Maliban lang, siguro magbago sila at magbalik loob sa Diyos, may ng patawaran, kung tanggapin pa ng Diyos, di ba? Kung magbago, no? Ay hindi na sila mapasama sa the devil's kingdom. Pero kung yan ang ginagawa niya, yan ay ano yan, sumulunod yan ng Diablo. Kaya nga kampo ng kadiliman, ganoon talaga yung mga ganyan. Kahit sa Bible may nakaan yan. Na may mga ganyan talaga. Sa kadiliman yan sila. Demonic, syempre, witchcraft yan eh. Kaya demonic talaga yan. So the world, may mag-end sa buhay mo. May mag-end na cycle. Yeah. There's ending and of course there's a new beginning. Or pwede ding may magkikita kayo ng person mo or someone na makatulong sa iyo o mag-open ng mga new doors for you. What's with the world here for more clarification? So the world, meron kang mga i-let go. Yun ang transition sa buhay mo. Meron kang kinikip or hindi mo mabitaw-bitaw, hindi mo ma-let go. Na ma-let go mo na din sa wakas. Maring past person mo. Ganun talaga yun guys pagka mga past person. Kung wala na din naman talaga eh, di ba? Kung past person na, kung matagal, kailangan mo na talaga i-let go yun. Para sa happiness mo na din. Actually, sa totoo lang ha, madaming tao sa mundo eh. Madami ka pang makakilala. Bawat tao, madami pang makakilala sa mundo. Hanggat buhay pa, di ba? O kaya kung crush mo tong hindi mo ma-let go, o ano ba, love mo, crush mo, o nakarelasyon mo talaga. Actually, kung mga crush lang, pagka makalimutan mo din naman yan eh. Mag-iiba na naman yung crush mo. Basta ganon. O na-obserbahan nyo. Based on my experience, itong bata pa ako, yung sa akin
Ganun, babago at mababago din talaga. Kung dati ay crush mo, pagka mga ilang taon lang, hindi mo na siya crush. Ganun. Ganun sa akin eh. Based sa experience ko sino ba yung naging crush ko? Yung naalala kong crush ko kasi nung kailan lang yun. Yung si Jungkook na ano kaya crush ko. O ngayon hindi ko na siya crush. Wala na. Ngayon si Super T naman ang crush ko. Magaling mag-rap si Super T. Pero palagi ko pa music, pinapatugtog dito, mga rap ni Super T. Kasi, ay nakaka-addict yung mga, ano niya, kanta niya, yung mga rap niya. Ewan ko lang, kilala yung Super T. TZT. TT. Tatawa talaga ako ano. Kasi gustong-gusto ko yung mga tugtog niya, yung mga kanta niya, yung mga rap niya. Rap yung ano niya. Ewan ko ba, nahilig ako sa ganon. Oh, di ba? Ganon lang yun. Nagbabago eh. Nagbabago. Dali lang naman mabago yung tawag dito. Yung attention. Yung Actually, yung mga crush na yan, parang ano lang yan eh. Parang paghanga. Ganon. O, diba? Crush lang eh. Kasi umanga ka. Kasi may good looking. O kaya magaling sa pagkanta. O kung saan man siya magaling. O, diba? Ganon. Sample lang yan. May maaring past person mo o crush mo na hindi mo ma-let go o someone or maaring ewan ko kung ano tong hindi mo ma-let go na malilet go mo din sa wakas kasi yun na yung mag-end na cycle na ma-let go mo na din yan, no? And yun na yung simulan ng cycle na na-let go mo na yung tao na yan o bagay o kung ano man yan. And sino naman ang darating sa'yo na person na alam magmamahal sa'yo? Ito yung tao na darating na magmamahal sa'yo. Si Four of Swords ang kanyang energy. Pero kayo nagre-relax. Panatag din yung isipan nito. Nakatulog na mahimbing paggabi. Peaceful ang isipan yan. Kalmado ang isipan din. Ay, maaari niya na yung dawan. Sino to? Anong connection? Maging ano kaya ang relationship ninyo? Anong meron sa inyong connection nito? Bakit darating to sa buhay mo? Si Four of Swords. Parang pahalang pa yun guys ha. Kumapit sa kamay ko. Kung upright to, kasi parang pahalang yung kanina, may soul connection sa inyo. O divinely guided kayo to be together. O kung in reverse, ay pwedeng hiwalay ko nitong taong to. Ngayon, past person mo. Ito na yung person, kung kaya ito darating sa buhay mo kasi divinely guided kayo to be together. Kasi maring bagay kayo sa isa't isa, para kayo sa isa't isa talaga. Dahil meron kayong gagawin na mission together. Ano bang gagawin ninyo together pag nagsama kayo? Yung Four of Swords na yan. Related sa hindi na malilito, hindi na ma-distract. More clarification with this Seven of Cups and Reverse. So related sa hindi na ma-distract, hindi na malito, hindi na maging mahina ang emosyon, hindi na madala sa manipulation, hindi na maging weak ang personality ng iba, hindi na madali ma-distract. Pagka mga related sa purpose, o may purpose inyong God, kasi divinely guided, no? Para meron kayong mission yan eh, maramihan yan. Yung makinabang yan, no? Yung mga tao, hindi na maging distracted.
hindi na maging weak, hindi na maging mahina, hindi na malito ng mga kaaway, ng mga nanlilito at mga nandidistract at namamanipulate. Hindi na sila mamanipulate. Through what? Pwedeng through communication. Paano nyo gagawin? Pwedeng kung paano nyo gagawin. Pwedeng through pangangaral. Using your words, your wisdom. May mga wisdom kayo. Gagabayan naman kayo ng ganyan eh. Basta ganun ang gagawin ninyo. Yun ang purpose ng God sa inyo. Ano pa ang gagawin ninyo together na ni Four of Swords pa nagsama na kayo? Let's see. Mamuhay kayo ng mayaman, secured, stable. Magnegosyo kayo. Pero kung marunong din naman kayo sa negosyo. Ano pa? What's with the Nine of Cups in reverse? Yung hindi matupad, hindi mag-grant ang wish o yung gusto na mangyari ng mga ng atake, na hindi na maging courageous at hindi na sila positive ng mga atake. O kaya hindi na malilito itong mga tao, maraming tao, kasi hindi na sila makapang-atake, yung mga nang-atake na yan. Ano bang purpose ng mga nang-atake na ito? Bakit sila nakapang-atake? Para maging unstable yung mga ina-atake nila. Para maging uncomfortable, unstable, unconfident. Diba? Meron kayong gagampanan na dalawa. Sa Gemini ito na. Kanina. Gemini. Hindi ko kasi nabasa yung Gemini. Meron pang ibang zodiac sign hindi ko nabasahan. Konti na lang. Ano ang gagawin ninyo para hindi na malito ang maraming tao at hindi na ma-distract? Gawing unstable na hindi stable ang mga nang-atake na to. Pwedeng mga nang-atake ng ano ba to, nang-atake sila ng pwedeng witchcraft, nang-atake sila ng mga distractions, pinapahiwalay nila yung mga pinapalayo nila ang loob ng magjowa, may mga soul connection, ganun. Dinidistract nila yung isipan, o dinidestroy nila yung relationship ng iba. Kasi sa kadiliman yan sila eh. Kaya ganyan. And then, gagawin nyo, meron kayong pababalikin. Ano yung babalik sa kanila? Yung mga ginagawa nila. Mga ganun. Hindi through witchcraft pa. Baka may isipin ninyo through witchcraft. Hindi sagad yung witchcraft guys. Kaya hindi through witchcraft yung gagawin ninyo. Malalaman nyo na lang yan. Ganun yung sa akin eh. Kung ano man yung purpose inyo ng God, malalaman nyo na lang yan. Based on my experience, malalaman nyo na lang yan. Usan nyo na lang malalaman kasi gagayad naman kayo nyan eh. Igagayad na lang kayo nyan. Kung ano yung gagawin ninyo. Yung hindi na makapag-take ng action, hindi na makapang-atake nga, hindi na makagawa ng pang-atake, hindi na makagawa ng mga, sabihin na natin kung witches, wizards, warlocks, hindi na sila makagawa ng mga ritual, hindi na sila makagawa ng mga
spells, mga ganyan. Hindi na sila makapang-atake ng mga, o kaya kung yung hindi natin nakikita, like fallen angels, hindi na sila makapag-take na action. Ano ba itong mga hindi na makapang-atake pag na-unite kayong dalawa? Mga pumipigil yan sa destiny, sa yung may mga soul connection. Mga ano yan sila, mga pwedeng tao, basta sa kadiliman yan sila. Maring mga tao to. Mga tao na gustong mag-block, manghadlang, magpa-delay, pumigil sa like destiny. Bakit nila ginagawa yun? Napigilan ang destiny ng ano. Mission nila kay Satanas yan, aware man sila hindi. Mission nila sa kadiliman yan. Doon pa lang sa ginagawa nila kung witches, wizards, warlocks. Doon pa lang sa ginagawa nilang witchcraft eh. Sa kadiliman na talaga yan. O kaya ay kung hindi man to tao, syempre, sa evil forces, syempre evil forces to. Kaya mamigil sila ng destiny. Ganyan talaga yung mga sa kadiliman. Mamigil yan sila ng destiny. Kung witches, wizards, o mga tao man yan, alam yung umiiral sa kanila yung inggit. Pero mission, inggit o greediness man, gusto nila ng power and control, kung anong reason nila. Pero mission nila yan kay Satanas. Kung kaya gusto lang pigil ang destiny. Yan, mission nila yan. Kahit na ang nagmo-motivate sa kanila inggit o greediness o gusto nila ng power and control. Kasi mission nila yung kay Satanas from the devil's kingdom. Hindi yan mission galing sa Diyos yung gagawa ka ng witchcraft. Kaya yung gagawin ninyong mission, hindi kayo gagamit ng witchcraft dyan. Kasi sa Diyos, sa side kayo ng Diyos eh. Hindi kayo witch o wizard. Okay? Hindi kayo gagawa ng witchcraft. Hindi kayo gagamit ng mga ganyan. Kasi sa Diyos nga eh. Ganun yun. Pwedeng upright to. Kasi palang. O in reverse. Ewan kung upright ba to. Ulitin ko nga. Upright kasi palang. In reverse. In reverse siya guys. Ito pati yung gagawin nila. Yung ginagawa nila guys. Para maging unstable and grounded. Diba? Para mahirapan. At alam nyo hindi na maging hardworking yung tao. I-distract nila. Hindi makapag-focus sa work. Sa trabaho. Ganyan ang pamisti nga kasi sa kadiliman yan sila eh. Pisti nila yung kabuhayan, yung isipan, ganun sila. Kasi kung sa Diyos nga naman, no, na hindi sila sa kadiliman, wala yung pakialam sa destiny ng iba. Kaso lang may mission do sa kadiliman. Kahit na ang namumotivate sa kanila inggit o pagkagahaman o control and power. Parang gusto nila ng power and control. Kaya sila gumagawa ng mga ganyan, deceit, witchcraft, para pigilan yung destiny ng iba. Kasi nga, mission nila kay Satanas yan. Hindi yan mission nila sa Diyos. Yung may destiny sa Diyos na tunay na may destiny sa Diyos o may divinely guided, no, to be together na syempre pag divinely guided sa Diyos yan, yun na yung mga nasa Diyos yan. At itong mga gustong pumigil sa destiny na may mga destiny, yan ay ano yan sila, mga sa kadiliman yan sila, mapa witch, wizards, warlocks o fallen angel man yan o anumang klase ng kampo ng dilim. Kasi yun talaga yun sila. Kung ano may yung plano ng Diyos, gusto nilang pigilan. Gusto nilang hadlangan, pigilan. Ganun yun sa kadiliman. So ano yung
Next kaya na mangyari sa inyo ni Four of Swords na yan. Mga possible lang. In reverse. What's with this six? By the way, mukhang hindi pa agad-agad magkakaroon ng equal give and take sa inyong dalawa, no? Ganun. Pero, alam niyo, maging emotional kayo. Makaramdam kayo ng yung emotional kayo sa isa't isa. In love kayo sa isa't isa. Pero wala pang yung nag-invest on there's equal give and take sa inyong dalawa. Parang maging empathetic kayo sa isa't isa. Umari si person na to, si Four of Swords. In love, ma-deeply in love siya sa'yo. Ikaw din, no, ma-deeply in love sa kanya. And then, the Hanged Man. Parang stagnant pa yung connection niya, wala pang equal give and take, na wala pang mag-take na action. Pero, alam mo yung makaramdam kayo ng emotion towards isa't isa. So, doon yun mag-uumpisa. And then, after this, ano pa ang next na mangyari sa inyo ni Four of Swords? Kaya, kasi nag-heal pa din. Nag-heal ka pa naman at siya din, nagre-relax, nag-recover na din. At the same time, parang mapapaaway kayo or maharap kayo sa labanan or there's competition pero hindi kayo magpapatalo, hindi kayo magpapapigil sa mga gustong pumigil sa inyo kagaya nito na may mga mission kay Satanas. Yan ang mga gustong pumigil sa may mga destiny. Kaya wag kayong gumawa ng witchcraft. Kasi, sa kadiliman yan, hindi yan sa Diyos. Wala sa linya ng Diyos, wala sa side ng Diyos ang mga gumagawa na ganyan. Sa kadiliman kasi yan eh. Kaya madaming mga, kahit hindi Pinoy, madami ang mga tumitigil sa paggawa ng witchcraft. Any witchcraft kasi, alam naman nila talaga eh. Nasa Bible yan. Di-admit na sa kadiliman yan. Kaya tumigil sila. Kasi gusto nila ma-save sila. Kaya tumigil sila, di ba? So, yan. Ano pa ang next na mangyari sa inyo ni Four of Swords na to? Makawala din kayo mula sa pagja-juggling. Makakapag-take ng action na din kayo. Hindi na din kayo mag-juggling o yung mahirapang mag-desisyon, pumili ng desisyon, choice, ganyan. Pwedeng, pa to ha, ulitin ko kung upright, ano ba yan? Basta palang pa yun eh. So, possible din talaga guys na bubuo kayo ng pamilya, masayang pamilya, and you will live a life na contented kayo. Masaya, happy, fulfilled. Yan. So, ayan. Ito na lamang for Gemini.